Kamusta mga ka-Phantom? Ako nga pala muli si Phantom Guy at i-recap ko ang movie na ito kung saan nagsimula ito sa isang serial na tao na namamaslang sa train tuwing madaling araw, nasaksihan ng lalaking ito ang isang krimen na naganap sa loob ng tren mismo. Maraming magaganap sa storyang ito na inyong aabangan at magugulat kayo sa magiging ending nito na talagang mahirap paniwalaan. Ang lalaking ito ay si Leon na isang photographer. Kasama niya dito ang live-in partner niya sa apartment na ito na si Maya. Sinabi niya kay Leon na huwag masyadong ma-stress sa trabaho niya at subukan pumunta sa boss niya para ipakita ang mga litrato niya. Kailangan ni Leon magkaroon ng client upang maibenta ang mga litrato na mga kuha niya dahil ito ang propesyon niya. Suportado ang jowa niyang si Maya sa kanyang gawain dahil sobrang mahal niya ito at kontento lang sila sa isa't isa. Kinabukasan ay pupunta na si Leon sa exhibit upang maipasa sa magiging boss niya sa gallery na iyon. Sinamahan siya ng kaibigan niyang si Jurgis na ipakilala ito sa boss niya. Siya si Susan na may-ari ng exhibit at tinignan niya agad ang kuha ni Leon pero sinabi niya dito na hindi siya kumbinsido sa mga pictures na kuha niya at kailangan ay may inspiration pabigyan buhay ang mga ito. Pinapabalik niya ito kung may mas maayos pa siyang maipapakita sa kanya na mga pictures. Sa kadiliman ng train ay may kakaibang nagaganap doon. Si Leon ay lumabas ng gabi upang maghanap ng pwedeng pikturan sa paligid o sa mga madadaanan niya. Pumunta siya sa train station na baka makakuha siya doon ng maayos na imahe pero may napansin siya doon sa mga kalalakihan pababa ng tren na iyon. May hinaharas silang babae dito pero pinicturean ito ni Leon upang maging ebidensya sa pangyayari. Nilapitan siya ng mga kriminal na ito pero di siya nagpatinag sa mga ito at sinabing papakita niya ito sa mga pulis at merong nakatutok sa kanila na CCTV kung gagawa sila ng masama sa kanya. Natakot ang mga ito kaya umalis sila agad samantalang nagpasalamat ang babaeng ito sa pagtulong sa kanya kaya binigyan niya ito ng kiss bago sumakay ng tren at doon may nagpigil sa pintuan habang tumingin muli ang babaeng ito sa huling sulyap sa lalaking tumulong sa kanya sa pangyayaring iyon. Habang nakaupo siya sa tren na iyon ay palihim na lumapit ang isang lalaki sa kanya at biglang hinampas ito sa kanyang muka na ikinatulog niya sa ginawang iyon, tila may gagawing masama ito na hindi pa maipapakita kung ano yun. Sinabi ni Leon sa jowa niyang si Maya na may niligtas siyang babae at nakuhanan niya itong mga kriminal ng litrato. Pumunta sa kainan si Leon at nagpaluto ito ng tofu dahil isa siyang vegetarian pero habang nagbabasa siya ng dyaryo ay nakasaad doon ang babaeng nawawala at namukha niya ito na siyang tinulungan nito. Siya ang babaeng nasa tren kaya nagulat siya sa nabasa niya kaya sinabi niya agad kay Maya ito na waitress doon at agad naman siyang dumiretso ng police station at doon nakausap niya ang isang detective kung saan sinabi niya na nakuhaan niya ang mga kriminal bago nawala itong babae sa dyaryo. Hindi kumbinsido ang detective na ito at sinabing baka stalker siya dahil sinusundan niya ito. Nainas lang si Leon dahil kulang daw itong ebidensya niya. Bumalik siya sa boss niyang si Susan at natuwa ito sa mga maayos niyang mga picture kaya hahanapan siya ng kliyente at magiging part na siya ng exhibit niya. Nag-celebrate siya dito kasama sila. Iniwan niya agad mga ito at umalis para maglitrato. Sila ang tatlong pasahero na huling sakay ng tren at may napansin ang kasama nilang babae na lumihis ng daan ng tren. Maya-maya pa ay may lumapit na isang lalaki sa kanila at doon nagsimula mag-amok at isa-isahin sila sa loob ng tren na iyon. Naglabas ng hook ang lalaking ito upang gamitin panapos sa kanila, inuna niya tapusin ang dalawang kalalakihan. Walang nagawa ang mga ito dahil sa lakas nito at sa hawak niyang matalim na hook. Gumapang ang babae palayo sa kanya at sinubukan ng kasama niya na pigilan ito pero napaslang lang agad. Kahit anong makaawa ng babae ay tinuloy pero ng lalaking ito ang maitim niyang plano sa madaling araw na ito. Habang nag-aantay si Leon ng ebidensya ay kinuhaan niya ang lalaking ito palabas ng train station na iyon. Sinubukan niya sundan ito at pikturan sa dilim na iyon pero tila napansin ng lalaki na sinusundan siya kaya agad niya itong pinahinto. Nagdahan-dahan si Leon dahil huminto ito sa pagsunod niya at agad siyang sinunggaban nito. Natakot si Leon at napansin niya singsing na suot nito saka siya nagpaliwanag na kumukuha lang siya ng litrato sa mga tao dahil sa kanyang trabaho kaya hinayaan na lang ng lalaki ito at dumiretso sa hotel na tinutuluyan niya. Kinabahan siya sa nangyaring iyon, may napansin siya sa kanyang mga litrato na tila ba pamilyar ang isang kamay doon na singsing na nakita niya ito sa lalaking nakuhanan niya kanina ng picture at suspect niya na ito. Aalamin niya ang lalaking ito ang magiging sagot. Siya si Mahogany at nagsisimula na siya pumasok sa kanyang trabaho bitbit ang kanyang bag at paulit-ulit na damit pero sinundan siya nito ni Leon kung saan siya namamasukan sa lugar na iyon. Pumapasok ito sa isang karnehan kung saan isang butcher itong si Mahogany.
Pasimpleng sinundan ni Leon ito sa loob ng pabrika ng karne, maraming nagtratrabaho sa loob nito. Ebidensya ito kaya kinukuhaan niya ng mga litrato ang loob at bawat empleyado doon. Umpisa pa lang ito sa inaalam niya na may kinalaman itong lalaking ito sa pagkawala ng babaeng niligtas niya sa train noon. Nagtataka siya sa lalaking ito na tila ba nakaupo lang tamagdamag at nag-aantay magsara ang train station bago ito sumakay sa huling train na dumating. Susundan niya sana ito ngunit pinahinto siya ng pulis doon dahil kainahinala ang mga pinipicture niya daw kaya naudlot ito. Habang nasa biyahe si Mahogany ay tinatakot siya ng malaking lalaking ito pero hindi nito alam na may planong masama si Mahogany sa loob ng train na iyon. Nilapitan ni Mahogany iyon at inumpog sa bintana pero bumangon din ito upang maglabas din ng patalim niya at doon nagpuwersahan silang dalawa upang maglaban sa train na umaandar. Napakalakas din ng pasaherong ito na parang natatalo na si Mahogany dito. Bulagtas si Mahogany dito kaya dinaganan siya ng pasahero upang sakalin at doon nakarinig ng ingay ang train driver na tila ba may gulo sa bandang likuran niya at habang nag-aaway doon ay kumuha ito ng baril na baka sakaling mapahinto niya ang mga ito pero sa maling akala ay naiputok niya ito sa pasahero na tila ba kasabwat pala ito sa ginagawang kasamaan ni Mahogany tuwing madaling araw. Masaya pa sila Leon at Maya sa mga oras na ito dahil sa sobrang pagmamahalan nila sa isa't isa ay nag-propose si Leon kay Maya na pakasalan niya ito at tinanggap naman ni Maya nang walang duda ito. Matagal na sila nagsasama kaya planado na ni Leon ito at doon na magsisimula muli ang loving nila sa lugar na iyon. Laging may nangyayaring masama sa train na ito tuwing madaling araw at nakita dito si Leon na isang butcher pero nagising siya dahil isa lang pala itong bangungot. Tumungo naman tayo kay Mahogany na tila may skin disease sa kanyang dibdib at tinatanggal niya ito ng paunti-unti sa katinatabi sa loob ng kabinet ng salamin. Kinokolekta niya ito sa di mapaliwanag na dahilan saka siya umiinom ng gamot para siguro sa maintenance niya. Habang sila Leon ay nasa apartment ay sinabi ni Maya na tila ba parang na-o-obsess na siya sa ginagawa niyang imbestiga at sinabing tigilan niya na ito baka ikapahamak niya pa pero todo research pa rin itong si Leon na gusto malaman ang katotohanan. Pumasok na muli si Mahogany sa pinapasukan niyang pabrika pero hindi niya alam na sinusundan siya muli ni Leon na kumukuha ng litrato at doon naisipan ni Leon na sundan ito sa loob sa pagsuot ng kagamitan nila upang hindi ito mahalata. Maraming karne sa paligid at hinahanap niya kung saan si Mahogany. Nang makita niya ay kinuhaan niya ito ng litrato pero maya-maya pa ay napansin na siya nito sa pwesto niya. Nakakutob na si Leon na nakita siya kaya tumakbo siya palayo dito at humanap ng matatagwan. Alam niyang sinundan siya nito kaya humahanap siya ng paraan hindi siya makita ni Mahogany at naisipan niya sumabit para hindi rin makita kung nasaan siya sa pagsilip nito sa ilalim. Alam niya na umalis na ito kaya bumaba siya ng dahan-dahan doon pero kutob niya na nasa likod niya ito kaya binilisan niya tumakas palabas ng pabrika at kumapit sa umaandar na sasakyan upang makaligtas dito.